After 8. Kinagabihan ay nagkakandak kumahog sa pagbibihis si Berna. Halos hindi niya matingnan ang itsura sa salamin. Iba ang nakikita niyang refleksyon. Hindi siya makapaniwala na ganito ang kalalabasan ng ginawang pag-aayos sa kanya ni Letty. Hindi ka makapaniwalang ganyan kakaganda? Ako ba talaga to, Letty? Hindi makapaniwalang sabi niya. Ang ganda mo, Tita Berna. Para kang artista. Puna ni Mayet na nanonood sa kanila. Mas maganda pa sa mami? Biro ni Letty. Pareho kayong maganda. Ginulo niya ang buhok ni Mayet. Bilang premyo sa papuri mo, bukas isasama kitang mamasyal. Namilog ang mga mata ng bata. Talaga po? Nangako ka na naman sa batang yan. Kukulitin ka lang yan hanggat hindi mo natutupad. Eh dito pa rin. Tayo na, baka tayo gabihing masyado. Ako pa naman ang inaasahan ni Boss Bert. Yakag ni Letty. Isang taxi ang pinara nito. May kadiliman ang lugar na pinasok nila. Tanging maliliit na bombilya ang tumatanglaw sa bawat mesa. Flashlight na maliit ang gamit ng mga waiter at waitress sa pagkuha ng order. Bawat makasalubong nila ay bumabati kay Letty. Hi Letty! Bago ba yung kasama mo? Ang ganda ya! Oo, bagong luma. Kanting biro ni Letty. Si Boss nariyan? Oo, kanina ka pa hinihintay. Halika Berna, doon tayo dumiretso sa opisina. Hinawakan siya nito sa kamay upang hindi siya matalisod. Isang saradong pinto na may nakasulat na manager ang kinutok ni Letty. Nabuksan yon. May sumilip. Hindi nakita masyado ni Berna ang mukha. Si Boss Bert, Sir Vic. Saglit siyang natigilan. Sino ang Vic na kausap ni Letty? Iba na lang bahala niya yon. Imposibleng mapunta sa ganoong lugar si Vic. Pero paano kung si Vic ngayon? Kinakabahan siya. Nasa CR, hintayin mo na lang. May kasama akong kaibigan, gustong mag-sideline kahit na isang gabi lang. Pasok kayo. Lumaki ang bukas ng pinto. Hindi tulad sa labas. Maliwanag sa loob ng opisina. Kaya kitang-kita niya ang pagkunot ng noo ni Vic nang makita siya. Nagtago siya sa likod ni Letty. Siya ba ang sinasabi mong gustong mag-sideline? Usig ng lalaki. Yes, Sir Vic. Nakita niya ang pagtiim ng mga bagang ng lalaki. Gosh, nakilala yata ako ng kumag. Bulong niya. Bago ito muling nagsalita ay siya namang pagdating ng isang matabang lalaki. O Letty, may kailangan ka? Boss, kaibigan ko si Bert. Siniko niya ito para hindi maalarma. Natulugan naman ni Letty ang ibig niyang sabihin. Boss, kaibigan ko si Bergie. Gusto niyang mag-stand sa club natin. Pwede, pero ako ang una niyang magiging customer. Sali ni Vic sa usapan. Napatingin si Bert sa kaibigan. Kailan pa nagka-interes ito sa isang babae? Lihim na napapangiti si Bert. Oh, narinig mo Letty ha? May customer na agad yung kaibigan mo. Ang kumpare ko. Ang swerte mo naman ngayong gabi pare. Unang salang sayo. Kantsaw pa ni Bert. Salamat pare. Bago pa siya nakakilos ay nahawakan na siya ni Vic sa braso at iginiya palabas sa pinto ng opisina. Isang lamesa sa pandalawahan ang pinili ni Vic. Malayo sa karamihan. Matagal na silang nakaupo ay hindi pa rin ito nagsasalita. Kinawayan ng isang waitress at umorder.
Ano ang drinks mo? Tanong nito. Pineapple juice. This is a club, not a fast food. Asik nito sa kanya. Hindi ako umiinom ng alak. Papasok ka sa ganitong trabaho, hindi ka pala marunong uminom? Bago sumagot si Vic ay umorder ito ng champagne. Nang makaalis ang waitress ay tsaka siya hinarap. Ano ang nakain mo't pumasok ka sa ganitong lugar? Anong nakain? Bakit mo ako sinisita? Kilala ba kita? Kahit na anong gawin mong ayos at kulapol ng makeup sa mukha mo, kilala kita, Miss Berna Sandoval. Naumid ang kanyang dila. Hindi nakasagot sa sinabi ni Vic. Nagkamali ka, Mr. Bergie ang pangalan ko at hindi Berna. Umungo lang ito. Hindi kumbinsido sa sinabi niya. Now, tell me, why are you here? May bigat sa boses na tanong nito. Wala na siyang nagawa kundi magsabi ng totoo. Gusto kong isulat ang buhay ng tulad ni Letty. Ganoon lang? Oo. Nabigla siya nang biglang hapitin ni Vic at hagkan sa labi. Pilit na nagpupumiglas siya. Pinakawala naman siya ng lalaki. Akmang sasampalin niya ito, pero agad nitong nahawakan ang kanyang kamay. Look around. Tingnan mo ang gusto mong maranasan. Kung sino-sino ang humahalik sa iba mong kasamahan. Yan ba ang gusto mong maranasan? Nag-init ang puno niyang tenga. Napatitig siya kay Vic. Aminado siya, hindi niya kaya. Tumayo ito at nag-iwan ng pera sa mesa. Let's get out of here. Saan tayo pupunta? Sa condominium ko. Hayagan nitong sagot. Ano? Iti-take out mo ko? Kandabulol ang dilang sagot niya sa binata na madiin ang pagkakahawak sa braso niya. Ano ka, pagkain? Huwag kang mag-alala, malakas ako sa may-ari ng club na to. Hindi pa tapos ang serbisyo mo. Gusto mong maranasan ng isang tulad ni Letty? Fine, ipalalasap ko sa'yo. Vic! Don't look at me like that. Hindi mo na mababago ang isip ko. Guest lang ako ni Letty dito. She promised na manonood lang ako ng show. Kailangang lumabas na tayo dito. Ayaw ko makita mo ang sinasabi nilang show. Hindi makakabuti sa'yo. Awang ang bibig ni Letty na magpaalam si Vic kay Bert na ilalabas siya. Sinenisan niya si Letty na okay lang. Kitang-kita ang pagkainggit sa mga mata ni Bert nang akbayan siya ni Vic. Pare, ang swerte mo naman. Palaban ang nakuha mo. Sabi pa ni Bert. Tinapik lang ni Vic sa balikat ang kaibigan. See you at home, Letty. Paalam niya sa kaibigan. Berna, are you sure? Sasama ka talaga kay Sir Vic? Kinindatan lang niya ito. Come on, Letty. Malakas namang mag-tip si paring Vic, kaya hindi agrabyado ang kaibigan mo. Pakonsuelo ni Bert. Malaki ang condominium na tinitirhan ni Vic. Nakatama agad siya ng lamig nang makapasok na sila sa kwarto nito. Here's my place. Do you like it? Tumangulang siya. Marahang nilapitan siya ng binata at hinaplo sa pisngi. Ngayon, solong-solo na kita. Inasikan niya ito. Bakit hindi mo hinintay na makapagpaliwanag ako nung nasa Laguna tayo? Sita niya dito. May dapat pa ba akong pakinggan? Oo, you judge me. Kagaya ng nangyari ngayon? I judge you now? Paano ko mapapatunayan? Nalingkit ang mga mata niya sa narinig. Malakas na sampal ang ipinadapo niya dito na hindi na nailaga ng binata. Ang ganti naman nito ay niyakap siya at siniil ng halik. Matagal iyon. Halos sapulin niya ang paghinga. Pinagpupuntal niya ito sa dibdib nang bitawan siya nito. I hate you.
Galit niyang sabi dito. Hinayaan lang siya ng binata hanggang sa mapagod siya. At ako, nang marinig ko sa bibig ng kapatid mo na mahal mo pa rin si Manuel, ay parang pinagsakloban ako ng langit at lupa. At ngayon, nang makita kita sa ganyang ayos, pumapasok sa club, ano ang iisipin ko, Berna? Mahabang sagot ni Vic. Nakatiim ang mga bagang nito. Napadaos-dos siya sa sahig. Umiiyak. Hindi ko na mahal si Manuel. Ikaw ang mahal ko. Tinuruan mo akong magmahal uli. Tapos iiwan mo lang pala ako. Saglit na natigilan ang lalaki. Hindi ito tumitinag sa pagkakatitig sa kanya. Hindi pa ba sapat na patunay na ni minsan ay hindi nagantayan ng mga palad ni Manuel? Sa iyo ko ipinagkatiwala ng lubusan ng aking puso, katawan at isipan. Hirap niyang sagot. Berna, naawang sabi ni Vic at buong pagmamahal na muling niyakap ang dalaga. Mahal kita, mahal na mahal. Kaya pala nandun ka sa club, humahanap ng ibang babae? Nandun ako sa club para makausap si paring Bert tungkol sa negosyong pagsososyohan namin. Totoo? Oo, at ikaw, para talaga sa pagsusulat mo kung bakit ka nandoon? Oo naman, no? Pinutol ng halik ni Vic ang iba pa niyang sasabihin. Napapikit ang dalaga. Akala niya hindi na muling matitikman pa ang yakap at halik ni Vic. Buong pagmamahal na nilasap nila ang nektar ng pag-ibig. Tanghali na nang magising si Berna. Wala na sa higaan si Vic. Agad na inapuhap niya ang mga nagkalat na damit. Isusuot na lang niya ang bestidang suot kagabi ay natigilan siya. Hindi na akma sa panahon. Tiyak niya pagtitinginan siya ng mga makakasalubong. Naghaglap siya ng maaaring isuot sa loob ng closet ni Vic. Nakakita naman siya ng isang short at polong sukat sa kanya. Tatalikod na lang ang dalaga nang makita sa tukador ang iba't ibang gamit na pambabae. May iba pa kayang dinadalang babae si Vic maliban sa kanya? Nakatama agad siya ng paninibugho. Isa-isa niyang binuksan ang drawer. Isang picture ang nakita niya. Isang napakagandang babae. Nakatama agad siya ng insecurity. May dedication pa sa likod ng picture. To you, sweetheart. Ang ganda ko dito, no? Take this as a simple remembrance. Love Lats, Leia. Hindi pa niya naitatago ang picture nang tumunog ang telepono. Agad niyang dinampot ang telephone receiver. Hello? Sagot niya. Hello? Are you the caretaker? Tanong sa kabilang linya. Yes. Pagsisinungaling niya. Please tell to my sweetheart Vic na don't forget our dinner tonight. Maardang bilin ng babae sa kabilang linya. Okay. Wala na siyang kausap sa telepono ay hindi pa rin niya ito ibinabalik sa cradle. Nanlalambot na napaupo sa kama ang dalaga. Hindi pala siya nag-iisa sa buhay ni Vic. Mayroon pa. Inis na gumawa siya ng sulat sa lalaki. Hindi ko kayang marami kami sa buhay mo, Vic. Siya pala, tumawag ang sweetheart mo. Baka daw nakalimutan mo ang dinner date niyo mamaya. Yun lang at umalis na siya sa condominium. Hindi na niya ito hinintay pa. Umusok ang tenga niya sa inis at galit. Selos. Inatake siya ng matinding selos.